Musta kayo mga kapobre? Minus 15 ngayon dito sa Canada. January 8, 2025. So, dito ko sa labas kasi bibili ako ng scratch ticket. Tingnan natin kung tatama tayo ngayon. Kasi may ticket ako ditong i-claim, in-scratch ko siya and nanalo din siya kahapon. So bibili ulit ako ngayon, tapos i-vlog natin, tingnan natin, ipapakita ko sa inyo habang in-scratch ko kung winning ticket ba yun o hindi. So hindi ko alam, basta pakiramdam ko lang kailangan kong bumili ng ticket ngayon. Pupuntahan ko pala ngayon is yung Shell na branch dito kasi meron dito manalo ng 1 point something million. Taga rito sa amin sa Smoky Lake. So itong branch na ito yung nagpanalo, kaya tingnan natin baka nandito rin yung swerte natin, I suppose, I believe. Let's see. So ito pala yung winning number ko, yung number 49. Nakikita nyo yan, 49 siya. So $50 siya. Yan. Matching number siya. So kapag may match dito sa number na to, sa 7 number na to, panalo ka na. Tapos dito naman, dalawa yung game nila. Ito yung isa. Dapat magka-connection kung sakali. Kunyari, camera to. Dapat camera lahat. So yan, wala ako ditong nakuha. Pero dito sa number 49 may winning number. So kukunin natin yung $50 natin. So up to 260 million pwede mong panalunan dito. I feel so lucky sa scratch ticket na to palagi kapag tumataya ako. So ngayon umpisahan ko siyang i-vlog. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mananalo sa ganitong ticket at kung gaano kalaki makukuha natin. Tapos may binabalak din akong bilhin na isa pang ticket na worth $100. I don't know if it is worth it, pero walang masamang mag-take ng risk mga kapobre, kasi kung sakaling yumaman naman tayo, mas lang yung $100, diba? Tapos itong stopover, yan, nanalo din ako dito ng $2. So i-claim natin siya. Lamig. Tapos yung lightning lotto, tumataya din ako doon. Last time nanalo ako ng $55 doon. Yung lightning lotto, automatic siya na sa till ng cashier tataya ka, tapos yung machine ay mismo yung bibigay siya ng quick pick. Kasi may winning number na siya from the start of the day. Yan. So buong day yun yung winning number. Tapos yung ngayon, yung machine yung magpapanalo sa'yo doon sa quick pick. So ito yung Shell na pupuntahan natin dito mga kapobre. Dilim na. Kita ko ng maayos kasi medyo malabo, hindi ko alam kung bakit. Pupuntahan natin. Malabo siya, hindi ko alam kung bakit. Pero yan yung Shell. Diyan tayo kukuha ng ticket natin yan. So punta lang ako, samahan niyo ko mga kapobre. Tapos update ko kami mamaya yung kumusta yung pagpunta ko dito sa Shell. So ayan mga kapobre, kalalabas ko lang ng Shell. Madami silang customer ngayon, pero na-assist naman ako ng maayos ng clerk doon. Kaibigan ko na rin kasi yung clerk doon. Kasi kapag nananalo ako, binibigyan ko siya ng $5. So ito, tumaya ako ng lightning lotto. Yan, may panalo siyang $3. Tapos may extra siya.
So mamaya may draw ulit, titingnan natin kung mananalo yung extra natin. Tapos tumaya din ako ng Lotto Max. Ayan, 4 na quick pick yan. Tapos ito, ayan, may $100 tsaka may $30. Scratch natin mamaya pag uwi ko ng bahay. Well, I hope winning number to mga kapobre. Nasa $230 yung nagastos ko dito. Oh my god. Hindi naman ako sa nagiging gambler or something else na parang nagiging addicted na, pero kasi yung itinataya ko nananalo kasi eh. So kumbaga bibili ako ng 10 ticket, 8 out of 10 may panalo siya. So kaya mas more on winning pa rin ako. Pero let's see, kasi pangalawang beses kong bibili nitong lax na to. Ito yung pinakamahal, $100. Kasi last time bumili ako sa amin sa ESO, no win. So medyo na disappoint ako, pero ewan ko, pakiramdam ko lang ngayong araw na to is may magandang mangyayari sa akin. Kaya alas 6 na dito, pero lumabas pa rin ako ng kwarto kasi pakiramdam ko talaga may basta may magandang mangyayari sa pagbili ko ng ticket na to. Kaya I hope talaga na hindi masayang yung almost $200 ko dito. So yun lang, update ko kayo pag uwi ko ng bahay, kasi dadaan muna ako ng post office. Titignan ko kung may mga dumating ng parcel sa akin bago ko umuwi ng bahay. So yun, ito kinuha ko rin yung resibo nga pala, kasi kailangan nyo to kapag nanalo kasi kayo. Isa to sa mga proof na talagang binili nyo legit itong scratch ticket na to, or any other, kahit yung pagtaya nyo sa mga lightning lotto, kailangan nyo yun. Kasi kahit may actual kayong resibo, hanapan pa rin kayo ng receipt kung saan nyo binili yung or saan nyo pinurchase. Pwede rin naman sa online, kasi ako more on sa online ako. Pero pag ganito kasi mga scratch ticket yan, hindi mo naman mabibili online yan. Kailangan mo ng physical store para makita at makabili. Yun. So kaya kumukuha ako ng resibo. Nasa likod ko pala. So yun, lamig. Dito ako dadaan papunta ng post office yan. So shortcutin ko na lang. Conservation officer pala to. So yan, yun yung paligid ko ngayon. Oh grabe yung kotse na to, lubog no. Yan, kalahati na lang yung naiwan oh. Grabe, ang tindi oh. Ganyang Ford, ganyang kalala ngayon dito yung winter compare last year. Mas matindi ngayon. Bago ko muna saglit. Ang hirap paglakad ng walang gloves. Masyadong malamig. Lagay ko muna dito sa aking packet. Sa aking kangaroo packet. Yan. Grabe yung kotse na yun, oh. Yan. Yung kapitbahay din namin kanina, dadaanan ko. Grabe din yung kotse niya. Lubog na eh. Wala sigurong tao dun sa bahay ng mga yon, kaya ganun. Hindi na shovel yung halos 1 week na tuloy-tuloy yung pag-snow. Limbutan sigurong shovel. Nick. Christmas pa rin dito sa bahay na to. Ayos. Ano pa rin sila. Christmas light pa rin.
Although maganda yung weather, like the past 3 days from Sunday, okay yung weather. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, up to now Thursday, okay naman. Kasi yung 1 week na full blast yung snow, tuloy-tuloy talaga. Yan, hindi siya maalis pa. So hindi siya nag-melt agad kasi malamig din yung temperature, kaya hindi rin siya mag-melt. Punta kayo tumaan. Tahimik na dito. Alas 6, madilim na. Ano itong buhay kapag winter dito sa Canada? So more on work. Work, bahay lang talaga. Pero pag summer, grabe naman sila. Kaya dito mapapansin ang dami ditong RV, motorhomes, trailer. Yan, kasi kapag summer talagang sinusulit nila yung pagkakataon para magbanding ng mga family nila. Naglamig siya. May Santa Claus pa ang cute, oh. Ang galing. Tatawa lang. Ang cute. Yaman to, naka-RV, oh. Motorhome, so grabe. Maraming mayaman dito sa Canada, pero hindi sila ganun ka expose. Very down to earth yung mga tao dito mayaman. Normal lang, kakain mo lang, makakasalo mo sa kainan, nakakasalaw mo mo. Tulad sa Pinas na makikita ng difference na kapag mayaman, oh. Alam mo na agad kapag iba yung estado ng buhay. Pero dito pantay-pantay sila, kaya hindi nakakailang dito. Doon pala makikita mo na walang discrimination sa ganung way pa lang nila ng pakikitulong sa mga tao. Kaya marami talagang gustong pumunta dito. Doon ang tinitirang ko yun. Pero dito muna dadaan. Tingnan natin kung bukas pa yung post office. Sa bagay, pwede, hanggang 7 naman sila bukas. May isang oras pa. Siguro kung bibili rin ba ako ng saging. Nagluto ko kagabi ng salmon at saka ng galunggong. Sikat galunggong maliliit. Nakabili ako sa TNT nung before Christmas. Kaso nag-Christmas, so ang dami kong sinaron. Tapos nag New Year pa. So yun, kaya yun ang inutay-utay kong kain hanggang ngayon. Tapos kahapon ko lang siya naluto. Yun ang ulam ko, yung hindi naman buong salmon, yung buto-buto lang. Pero masarap pa rin, at least salmon pa rin. Kapal ng snow. Ang kapal ng snow. Bukas back to work na rin ako. Tawid tayo. Buti malinis yung daan. Nadadaan dito ang taas nito. Try natin tawirin. Kapal, oh. Yun, bundok eh.
malakas. Siguro may dumaan na dito kaya medyo may pattern na. Ayan oh. Oh yan, bundok yan. Bundok ng snow. Buti malalawit lang yung access ko dito kahit wala pang sasakyan is okay lang. Kaya namang lakarin. Sa full gear ka lang, kaya naman. Dilim na. Sarado na siguro ang Anderson kasi alam ko hanggang 5 lang sila open, so hindi na lang ako makakabili ng saging. Okay lang, pwede naman bukas. Hindi ko kasi laging may fruits sa katawan ko, kahit isang kwan lang, kahit saging lang. Para at least may vitamins pa rin. Kasi mostly ng pagkain dito, alam niyo naman, karamihan frozen. Bihirang may fresh talaga. Kung meron man, medyo expensive. Hindi ako nakapaglaro ng tripod. Sorry kung medyo magalaw yung video, mga kapobre. Ang dalas kasi. Bigla ko lang din kasi naisip talaga na kailangan kong tumaya. I don't know. Basta yun yung pakiramdam ko. Na ako sa post office. Update ko na lang kayo, mga kapobre, kapag nakauwi na rin ko ng bahay. Check ko lang kung may laman yung PO box ko. Ayun na yung post office. See na lang pag ng bahay, tapos scratch natin yung ticket. Tingnan natin kung may winning number ba or wala. Okay. Takas ng snow. Grabe oh. Laman yung post office, yung PO box ko, mga kapobre, kaya yun, uwi na agad. Malapit na tayo sa bahay. Buti nalinis na ng town yung daan, yung pinaka main road, kasi nag holiday sila, parang 4 days yata, parang long weekend sila. Tapos yun nga lang, dito lang lahat nila tinatambak sa gilid. Wala silang yung snow melter. Parang yung BC merong ganun eh. Pero dito sa Alberta, dito sa town namin, sabagay maliit lang na town to, kaya siguro wala silang ganun. Pero maganda maging project yun para mabilis ting malusaw yung snow. Kasi ako napabili ako ng yung rubber sole na may studs, kasi last week ng duty ko nakadulas ako, so buti hindi tumama yung ulo, katawan lang, pero masakit pa rin, medyo ramdam ko yung sakit.
kaya nakapabili kami ng yung nilalagay mo sa talampakan ng sapatos mo, pero meron siyang studs. Sa bahay, grabe. Ito yung paligid oh, talagang asin puro kan siya, namungis no. Sa bahay. Namili rin pala ako ng storage box. Ayan. Diyan ko nalagay yung mga cups, beanies, mga boxer shorts, briefs. Tapos nandun yung mga medyas. So, inorganize ko lang siya para mas magaang tingnan kasi hindi ko rin siya masyadong nagagamit. So, isang beses ko lang siya nagagamit kada linggo. So, much better na ilagay ko sa storage box para mas organized, diba? Ayan, tsaka hindi malikabukan.